Kumusta mga idol? This is Flip Trend Channel. Kung usapang sipag lang sa laro, mapaopensa, lalo na sa depensa, ay wala ka nang hahanapin pa pagdating dito kay Tony Mitchell, isa sa mga halimaw na NBA caliber na naging import ng PBA. Isa sa mga hindi malilimutang import ng Magnolia Hatchets dahil na nga sa kanyang ginawang pagsira ng ring matapos niyang magdunk sa mismong laro nila kontra Rain or Shine. Halina't samahan niyo akong alamin at panoodin ang video na to kung paano pinasok ni Tony Mitchell ang larangan ng NBA at kung paano siya napadpad dito sa PBA. Pero bago natin yan simulan mga idol, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo palagi sa mga bagong video ko tulad nito. Yun nga mga idol, si Tony Mitchell ay may taas na 6'8", ipinanganak noong April 7, 1992. Sa Pinkston High School ay doon nga siya nagsimula maglaro ng basketball, isang pampublikong paaralan sa West Dallas, Texas, USA. Sa high school pa nga lang niya ay nag-average agad siya doon ng 20.5 points per game, 13.2 rebounds per game, 4.4 assists per game, at 4.1 blocks per game. Noon pa man ay kilala na itong si Tony Mitchell sa pagiging magaling dumepensa at sa pagiging high flyer nito at nadala nga niya ito hanggang sa PBA. At nakita naman natin yon, di ba? Na halos puro dunk nga kadalasan ang ginagawa niya. Sa magandang performance niyang pinakita ni Tony Mitchell sa kanyang high school career ay mismong ang coach na ng isang team sa USA ng NCAA Division I ang nag-recruit sa kanya na maglaro sa kanilang team. Yun ang University of North Texas nga na pinamumunuan nga ni Coach Johnny Jones. Liga kung saan nagmula ang karamihan sa mga NBA player ngayon. At yun nga mga idol, hindi na natin patagalin pa. Matapos nga ang karera niya sa kolehiyo ay pinalad nga siyang makapasok sa NBA kung saan napili nga siyang 37th overall pick sa second round taong 2013 selected by Detroit Pistons. At dahil doon, siya nga ang kauna-unahang North Texas player na na-drop sa NBA since 1984. Malaking karangalan nga yon para dito kay Tony Mitchell mga idol. Pagdating naman niya sa NBA ay yung magandang performance niya sa kanyang college career ay hindi nga niya nadala doon. Sa madaling salita ay hindi nga naging maganda ang unang season niya sa Detroit Pistons. Pero kahit na ganun nga ay nagkaroon pa rin siya doon ng maraming experience as a rookie niya sa NBA kung saan nakapaglaro nga siya sa unang season niya ng 21 games. Pero yun nga, napakababa nga ng naging performance niya doon kung saan nag-average nga lang siya sa 21 games na yon ng 1 point at 1.2 rebounds per game sa 3.8 minutes kada laro. Sa 2013-2014 season ay meron nga lang silang 29 wins at 53 losses at sa kasamaang palad nga ay hindi nga sila nakaabot ng playoffs nung time na yon. At dahil na nga sa mababang performance ni Tony Mitchell sa Detroit ay noong December 24, 2014 ay itrinade nga siya papuntang Phoenix Suns kapalit nga ni Anthony Tolliver. At yun nga, di nagtagal ay winade nga agad siya nitong Suns. Sa time na din yon ay wala ng team sa NBA ang kumuha sa kanya. Matapos yon, February 5, 2015 ay nakakuha nga siya ng kontrata sa Liga ng Puerto Rico. At September 25, 2015 ay nabigyan nga siya ulit ng pagkakataon na makabalik sa NBA kung saan pumirma nga siya ng kontrata sa koponan ng Golden State Warriors. Pero nabigo na naman nga siya at di nagtagal ay winade niya agad siya doon. At yun na nga ang last time niya sa National Basketball League. Matapos yung karera niya sa NBA ay palipat-lipat na nga siya ng team at nakapaglaro na din siya sa China National Basketball League noong 2016. Noong 2017 Commissioner's Cup ay pinasok niya na nga ang larangan ng PBA kung saan kinuha nga siyang import ng Star Hatchets noon na ngayon ay Magnolia na nga. Maganda ang pinakitang performance ni Tony Mitchell sa Hatchets noon kung saan sa pangunguna niya nga ay nakuha agad ng Hatchets ang 6 wins at 2 losses. Pero sa kalagitnaan nga ng conference na yon ay pinalitan nga siya ni Ricardo Ratliff. Marami nga ang nagulat doon dahil maganda naman daw ang nilalaro noon ni Tony Mitchell, pero bakit pinalitan pa nga daw siya?
magaling din si Ricardo Ratcliffe kaya hindi din naging masama yon para sa Magnolia Hotshots noon. Huling laro nga nitong si Tony Mitchell sa Hotshots ay noong May 6, 2017 kung saan nakalaban nga nila doon ay ang Rain or Shine Elasto Painters na ginanap sa Batangas. Laro kung saan gumawa nga siya ng ingay kung saan sa huling minuto nga ng laro nila doon ay nasira nga ni Tony Mitchell ang ring sa lakas ng kanyang pagkakadakdak. Grabe yun mga idol. Isa nga yun sa mga hindi malilimutang pangyayari sa PBA na halos nga magwala ang mga fan na nanunood doon. Dahil na nga sa pangyayaring yon ay naging sentro nga yun ang dahilan ng mga PBA fan noon kung bakit nga daw siya pinalitan ng conference na yun. Pero hindi nga dahilan ng pagkasira niya ng ring kung bakit siya pinalitan ng Hotshots noon. Ayon kay Coach Victorero noon ay malaki daw ang maiambag sa kanila ni Tony Mitchell. Pero mas kinakailangan daw nila si Ricardo Ratcliffe ng conference na yun. Halos 2 taon din bago siya nakabalik ulit dito sa PBA. 2019 Commissioner's Cup ay napabilang ulit siya sa PBA import pero hindi na sa Hotshots kundi sa NLEX Road Warriors na pinamumunuan ni Coach Yenkiao. Tulad din ng dati, sa kalagitnaan pa rin ng conference ay pinalitan na naman siya dahilan sa hindi na nga maganda noon ang tinatakbo ng kanilang kupunan. Si Olo Asiaulo nga ang pinalit sa kanya noon. Sa 6 nga na nilaro ni Tony Mitchell sa NLEX noon ay nag-average siya ng 27.3 points per game at 12.7 rebounds per game. Matapos yon ay bumalik nga siya sa dati niyang team sa SBL sa Taiwan sa koponan nga ng Fubon Braves. Isa nga siya sa mga kinakatakutang player doon sa Taiwan League dahil na nga sa kanyang husay sa depensa. Doon nga siya nagkaroon ng magandang karir kung saan last year lang ay nakuha niya nga doon ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa kanyang basketball career at the average of 25 points per game at 12 rebounds per game. Yun lamang sa ngayon para kay Tony Mitchell mga idol. Kung may komento kayo, i-komento nyo na lang sa baba at babasahin natin lahat yan. At kung gusto nyo ulit makapanood ng video tulad nito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pero bago yun, panoorin muna natin mga idol ang naging highlights niya doon.